planet Earth patuloy na niyayanig ngayon mga sangkay ng iba't ibang klaseng kalamidad. Dulot po ng lumalalang sitwasyon mula po sa abnormal na epekto ng climate change. Isang bagong balita mga sangkay ang yumanig sa South Korea at sa buong mundo. Ang South Korea ay tinamaan mga sangkay ng pambihirang sunog sa kagubatan. At ang nakakalungkot na pangyayari mga sangkay, may mga buhay na nasakripisyo sa isang kusang pagkasunog sa kagubatan ng South Korea. Papaano nga ba nangyari ito? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga sangkay? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, atin pong titingnan ang naging sitwasyon doon po sa South Korea. Tinamaan lang naman po sila mga sangkay ng isang katakot-takot na sunog. Hindi po ito normal na sunog mga sangkay na kagaya po ng mga nakikita po natin dito sa ating bansa. Lalong-lalo na po sa Metro Manila. Ito po ay sunog sa kagubatan na kusang nangyayari mga sangkay dahil nga po sa epekto ng pagbabago ng ating klima o climate change. Patuloy na nananalasa ngayon mga sangkay ang climate change. Talagang abnormal na po ang kalagayan ng ating panahon ngayon. Kitang-kita na po yung mga weather events na nagaganap po sa ating planeta, mga sangkay, na talagang namang lubhang malala na nararanasan na po ito ng lahat ng tao. Iba't ibang mga bansa, mga sangkay, nakakaranas ng iba't ibang klaseng katakot-takot na extreme weather events. Ito man mga sangkay ay heat wave, mga malalakas na bagyo, mga malalakas na baha, at marami pa pong iba mga sangkay na effect nitong abnormal climate change na nararanasan ng ating mundo. Ang climate change, mga sangkay, ay pangalawang problema ngayon ng ating planeta. Ang unang problema, mga sangkay, ay ang mga sigalot ng mga bansa o digmaan o banta ng digmaan, mga sangkay. At ang pumapangalawa, itong pagbabago ng ating klima o ng ating panahon. Dahil po sa abnormal climate change, mga sangkay, kitang-kita po natin ang pananalasa ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo. Habang umiinit ng umiinit ang ating panahon o tumataas ng tumataas ang temperature, lalo pong nagkakaroon ng malaking chance, mga sangkay, na maganap ang isang malaking disaster saan mang panig ng ating mundo. Kung papansinin po natin ngayon, mga sangkay, wala na pong pinipiling mga bansa, mayamang bansa, mahirap na bansa, o kahit na anong mga bansa na kabilang po sa ating planeta, nakakaranas po ngayon ng iba't ibang klaseng pagsubok dahil po sa climate change. Maging yung mga scientist, mga sangkay, natatakot na po sa nangyayari ngayon sa ating mundo. Patuloy po silang nag-aaral ngayon sa kalawakan ng pwedeng malipatan na planeta at magkaroon po ng panibagong civilization ng tao. Subalit mga sangkay, hindi po ito ganun kadali na mangyayari. Ito po ay napakahirap mga sangkay at just imagine na lamang po kung lilipat po tayo sa ibang planeta. Magta-travel po tayo ng sabihin na lamang po natin mga sangkay, thousands of years. Papaano po tayo makakarating sa isang planetang napakalayo ng agwat mula sa atin mga sangkay? Kahit pa po sabihin natin na ang sasakyan na pwedeng magdala sa tao sa bagong planeta na sinasabing kahalintulad ng planet Earth na may simbilis po ng speed of light or speed of sound, malabo pa rin po mga sangkay marating ang mga planeta na nakikita ng mga scientists. Ito lamang mga sangkay bunga ng pag-aalala ng mga eksperto ngayon dahil po sa mga nangyayari sa ating mundo. Just imagine mga sangkay, iba't ibang klaseng mga malalang weather events ang nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng ating planeta na nararanasan mismo yan mga sangkay ng Pilipinas. Kamakailan lamang nagkaroon po ng malalaking sunog sa kagubatan dito sa ating bansa na tila baga nagpaparamdam na po mga sangkay na mayroon pong magaganap na delikadong sitwasyon sa ating bansa dulot po nitong abnormal climate change.
Ngayon mga sangkay, isa pong pangyayari doon sa South Korea ang gumulantang. Ang pambihirang sunog mga sangkay sa kagubatan na may mga nasakripisyong buhay. Lalong-lalo na po yung mga firefighters o mga bumbero. Ayon po sa report mga sangkay, may ilang bumbero ang hindi nakayanan mga sangkay ang pag-aapula ng apoy at kinuha na po ni Lord. Ang South Korea ngayon mga sangkay ay umaharap pa naman sa isang pambihirang pagsubok pagdating po sa kanilang pamahalaan. Nakakaranas lang naman po sila ng iba't ibang klaseng kaguluhan ngayon mga sangkay. Protesta dito, protesta doon, naglalaban-laban mga pro-government at mga anti-government. Ito na po ang nangyayari ngayon sa kanilang bansa mga sangkay. Hindi na po nagkakasundo yung kanilang mga leader. At sa kabila po ng matinding nangyayari ngayon sa kanilang bansa, pumutok ang isang matinding balita. Ang biglaan at kusang pagkasunog ng kanilang kagubatan. Isa itong katakot-takot na pangyayari. Ayon po sa report mga sangkay, South Korea nagdeklara ng emergency dahil po may 4 mga sangkay na tao ang pinatumba nitong kusang pagkasunog sa kanilang kagubatan. Ilang araw na po itong nagaganap doon po sa South Korea. Ito po ay effect mga sangkay ng tumitinding init ng ating panahon kung saan maging yung mga halaman o mga punong kahoy sa kagubatan kusa pong nagliliyab at nasusunog po ang buong paligid. Ang problema po dito mga sangkay, may mga kabahayan o mga villages ang malalapit sa mga kagubatan na ito kung saan mga sangkay nadamay pa po ang iba at kinailangan na po na mag-evacuate ng daan-daan pong mga pamilya, mga sangkay na nakatira sa paligid po ng kagubatan. Ayon po sa balita mga sangkay, ang mga bumbero ay naging matinding abala para po sa pag-aapula doon po sa Southern County ng Sancheong dahil po doon nangyari mga sangkay ang matinding sunog. Maliban dyan mga sangkay, meron pa pong at least 3 different regions doon po sa Southern South Korea na nagaganap din po ang matinding sunog mga sangkay. Ganyan po kalala ang nangyayari sa kanila ngayon. South Korea has declared a state of disaster matapos po ang multiple forest fires na tumama sa kanilang bansa at may pinatumba na at least 4 na mga tao at nag-displace o nagtanggal sa daang-daang mga residente mula po sa kanilang mga kabahayan. Firefighters were scrambling to put out the fires that started in the southern county of Sancheong as well as others in at least 3 different regions in southern South Korea. Ang Korea Forest Service ay nagsabi mga sangkay o naglabas ng impormasyon sa Sancheong fire kung saan may 4 daw pong katao mga sangkay ang nadali at napatumba nito. Sa tindi mga sangkay ng sunog sa kagubatan, nagpadala po ang South Korea ng libu-libong mga firefighters o mga bumbero na umaabot daw po sa 9,000 staff. Pinilit po nilang apulahin ang nasusunog na kagubatan mga sangkay upang hindi po ito makarating sa mga kabahayan na malalapit po sa lugar na kung saan nagaganap ang malaking sunog. Sinikap po ng mga bumbero mga sangkay na apulahin ito. Subalit sa kasamaang palad, mayroon pong mga bumbero ang hindi nakayanan dahil po sa matinding init na dulot mga sangkay ng wildfire. Naganap na rin po ito mga sangkay kung maaalala ninyo ang California wildfire na malala na kahit po yung mga kabahayan ng mga sikat na pagkatao, mga Hollywood artists, mga negosyante na nakatira mga sangkay sa mga subdivision na malapit po doon sa kagubatan sa California. Ayon po sa report mga sangkay, ito daw po ay isa sa mga wealthiest na mga lugar doon po sa California. Subalit mga sangkay, binura po ng apoy ng ganun-ganun na lamang. So ito rin po ang nangyari doon sa South Korea ngayon. Sa sobrang laki ng sunog at lawak ng naaabot ng sunog mga sangkay sa kagubatan, nag-deploy ng mahigit 100 mga helicopters na may bitbit na tubig upang basain mga sangkay ang kagubatan at mawala po yung apoy. Subalit hindi po ganun kadali mga sangkay na natanggal ito. Nahirapan pa rin po sila na alisin ang apoy sa nasusunog mga sangkay na kagubatan.
More than 1,500 na mga residente took shelter as the fires wiped out some 6,300 hectares of forest. At dahil dyan mga sangkay, sa kabila po ng kaguluhan ngayong nagaganap doon sa bansang Korea, kinailangan na po ng acting president na si Choi Sang-mook na magsagawa ng importanteng pagpupulong sa mga opisyal ng Korea upang maapula lamang po mga sangkay itong nagaganap doon na wildfire. Ayon po sa kanya, I request that the Korea Forest Service pay special attention to securing the safety of personnel in charge of extinguishing wildfires in the air or on the ground. Nangako ang presidente ng bansang Korea na gagamiton ang lahat ng available resources para lamang po mapahinto ang apoy na nagpapatuloy pa rin po magpahanggang ngayon. So ito na po ngayon ang nangyayari sa ating mundo, mga sangkay. Disaster dito, disaster doon, maging sa Pilipinas, nangyayari ito. Nagpapatunay lamang mga sangkay na ang salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Na sa huling mga araw, magaganap po ang iba't ibang klaseng kaguluhan at ito na po ay nangyayari mismo sa ating panahon ngayon. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.